Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Amber Protect Coil Cleaner. So, ay mga kamaster, no? Isang mapagpalang linggo ho sa ating lahat at out billah min syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, sa araw nito, nandito po tayo ngayon sa Project 3, Quezon City. So, mayroon po tayo ditong refrigerator na ang tatak ay LG linear compressor, no? Ito po ay ito yung pinaka-highest technology ni LG, yung knock-knock door. So, see what inside, ika nga, sinasabi nila. So, ito po ay hindi na raw di umano talaga lumalamig. Okay, so tuklasin po natin sa mga oras na ito kung ano nga ba talagang sanhi ng hindi paglamig ng kanilang refrigerator na LG knock-knock door, mga kamaster. Pag sinabing knock-knock door, ito yung yung high definition nilang technology na kapag kinatok mo, eh makikita mo yung loob ng fridge. Sabi nila knock twice daw, twice. So ibig sabihin dalawang katok. Subukan nga natin dalawang katok. Yun, no, nadali pwede pa kasalan. So, ibig sabihin, ito na yung kanyang loob, walang laman, kasi nga hindi na lumalamig yung refrigerator na ito, mga kamaster. So, knock-knock ulit tayo. Tao po. Yo, nadali. Yan. So, tuklasin po natin sa mga oras na ito kung anong talaga naging problema ng refrigerator ng ating minamahal na customer, which is 4 years pa lamang ho ito, mga kamaster. So, naitawag na ho nila ito kay LG, ngunit wala pa hong ibinibigay sa kanilang schedule, kaya minarapat ni sir na tayo muna ang prior na mag-diagnose ng kanilang refrigerator kung ano nga ba talaga ang naging sanhi ng hindi paglamig, mga kamaster. Actually, ito ay 4 years pa lamang at ito ay nagkakahalaga ng 119,000, mga kamaster. So, ganun ho ka lupit, kamahal itong refrigerator, pero ang totoo hindi naman ho talaga tumatagal. Tao po. Yan, pabili ho. Wala. O, diba? So, samahan niyo po ko sa mga oras na ito kung anong makikita natin problema. Bakit hindi na talaga lumalamig ang refrigerator na itong pagkamahal-mahal, mga kamaster. So ayun, mga kamaster, no? Nandito na ho tayo ngayon sa likod ng refrigerator. Paalala ho, ito ay linear inverter, no? Na FLD type, mga kamaster. Paalala ha. Paalala doon sa mga kababayan ko at minamahal kong technician, okay? Pagka po kaharap nyo ay linear inverter, unang-una nyo pong titingnan etong code ni LG, yung compressor ni LG. Okay, ito po. Kung mapapansin nyo, mayroon po tayong code na FLD. Yan ang tinatawag na FLD type kasi halos 4 yata or 5 uri, no, ng compressor na meron si LG pagdating sa mga linear compressor, mga kamaster. Merong FC type, ito naman FLD type. Okay, paalala ha. Tuturo ko sa inyo. Tatanggalin muna natin tong terminal na to at ituturo ko sa inyo yung mga dapat yung malaman pagdating sa mga linear inverter, lalong-lalo dito sa bagong technology ni LG na knock-knock door, see what inside. Sabi nga dun sa kanilang presentation. Kung mapapansin nyo, no, yung kulay ito totong brown, yung kulay brown, ito po yung common. Ayusin natin. Yan. Common ha, common o terminal 1 na tinatawag. Terminal 1, terminal 2, terminal 3. Common, running, starting. Pero ang tawag ho natin dyan ay terminal 1, 2, 3, mga kamaster. Kasi FLD ho ito ha. FLD. Iba naman ho yung FC type. Okay? So halos, kung hindi ako nagkakamali, 4 o 5 type ng compressor. Si LG na mayroon si LG. Okay? Kasi yung FC type, no, baka baka ma-encounter nyo yung FC type, dalawa lamang ho yung nito ha, mga kamaster. Tanggalin nga muna natin tong tanggalin muna natin to ha, yung ito to. Okay, kung mapapansin nyo, natanggal na ho natin yung kulay brown na sa baba, yan po yung common kasi meron tayong tinatawag na power common, no? Pero ito kasi ibang type naman to, FLD type naman ito. Ngayon, doon sa FC type, dalawa lang, no? Dalawa lang yung wire. Kaya
paalala ha, baka maligaw ho kayo ha, pagdating sa mga LG na compressor. Kung kayo may nakitang tatlo, FLD type. Yan, kitang-kita naman. Pero pag FLD type, line 1, terminal 1, 2, 3. O kaya, common running starting. Pero yun nga, sinasabi ko na kailangan, ang terminology kasi natin yan, terminal 1, 2, 3. T1, T2, T3 na tinatawag. O tatlong terminal ho yan ha, mga kamaster. Baka ho kayo magkaroon ng problema. Kaya binobrout out ho natin to. Yung common, duman din ho sa ano yan, sa overload protector, mga kamaster. Okay? So same lang din naman ho ito sa ating common starting running. May nakuha na ho tayo ditong ano no, parameters from terminal 1 to terminal 2, 4.2, terminal 1, terminal 3, 10, then T2 hanggang T3 ay 7.7 ohms, okay? At ang ating total ay 11.9 ohms. So, dapat talaga ito yung ating makuha. Kaso nga lang, bumaba na ho yung ating windings, mga kamaster. Pansin niyo? Oh no! So, dapat may makukuha tayong 11.9 kaso bumagsak siya ng 10, mga kamaster. So, ibig sabihin, may problema ho yung ating compressor windings, 100% mga kamaster. Okay? Kaya paalala doon sa mga technician ng aking kababayan, palagi po kayong mag-antabay sa aking mga inilalabas na ano no, na mga video. Patungkol naman ho ito dito sa mga linear kasi ano tayo, kumbaga talagang bihasa na tayo doon sa mga inverter. So, nandito naman tayo sa linear inverter na tinatawag. Okay? Pag mga linear inverter, lalong-lalo na kay LG, titingnan nyo muna ha, uulitin ko ha, titingnan nyo po muna yung code. Kung FC type nga ba yan o FLD type, okay? So, yung ibang mga code, ituturo ko ho sa inyo para hindi ho kayo naliligaw. Ibig sabihin na pag FLD type, ibig sabihin, yun po yung type ng terminal na naka-supply kay compressor. Terminal o number of wires na tinatawag. Pag FLD type, ibig sabihin, tatlong terminal ho iyan, mga kamaster. Pag FC type, dalawang wire lamang yan, mga kamaster. Okay? Yung common at saka yung running. O di naman kaya yung terminal 1 o kaya yung T1 at T2. Yung isa naman dito sa isang terminal dito, 0 o yung tinatawag na grounding na tinatawag. Zero resistance na tinatawag. Yung FC type, okay? FC type, dalawa lang. Okay? Dalawa lang yung may reading. Okay? Then yung isa, walang reading. Kasi kino-consider ho nila yan na grounding. Okay, mga kamaster? Paalala ha. Kaya, lagi po kayo mag-subscribe sa aking YouTube channel upang magkaroon po kayo ng mga idea pagdating sa ating mga technology, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon na talagang marami nang lumalabas na iba't ibang uri ng technology, lalong-lalo na to yung bagong high definition ni high technology ni LG na knock door, see what inside, ika nga. So meron ho akong application na ito na kasi kailangan may connect mo yung cellphone mo sa wifi nito, no? So may self-diagnosis ako nito, may application po ako nito, doon ko nakikita kung ano yung mga history problem ni inverter na to, ni linear inverter. So problema paano ko may kukonek, may papakita sa inyo dahil nga yung cellphone ko ginagamit ko sa pamvlog. Pero binibigyan ko lang kayo ng idea, mga kamaster. Okay? So pag FLD type, tatlong wire, okay? Parang ano lang yan ha. Ang pagre-reading ho natin parang common running starting lamang yan. Wala akong pinagkaiba yan, mga kamaster. Pero 3-phase ho yung ating windings, mga kamaster. Kaya wag na wag po kayong malilito dyan ha, mga kamaster. Okay, dahil nga ito ay inverter, 50 hanggang 51 Hz lamang ho ito. Okay, at may LRA na 1.0 ampere, mga kamaster. Okay, so ang gagawin ho natin, okay, at yung defrost sensor pala, 9.1, thermostat sensor ay 8.9, yung heater natin ay 241 ohms. Yung ating rated voltage ay 220, then yung ating actual voltage ay 239 volts, mga kamaster. So ibabalik na ho natin to kasi papaandrin na ho natin. Na-check na rin naman ho natin yung board kanina, no? Ang problema kasi dito, pwede naman hong iusog sana tong compression to dito para hindi masyadong, kita mo, 'di ba? Ang hirap-hirap dukutin yung no? Yung terminal na to. Ayun ako, talaga naman pinapahirapan pa nila yung technician. Ewan ko ba kung paano nila dinesign to, pinag-isipan yung design na to. Pansin mo, ang hirap Okay, so sana pwede namang iusog sana dito konti para lang yung ating kamay malayo na naka-access doon sa dito. Yung gagawin ho natin, papaandrin na ho natin. A few moments later. Okay, asan na yung ating, ayan. Okay, so nandun na ho yung ating clamp sa taas, mga kamaster. Okay na ho, na-check na ho natin lahat ha. Papaandrin na ho natin. Plug na natin, puputok naman yan. Uy, agoy. Yan. Nakasaksak na siya, doon tayo sa taas.
So, tinaman natin dito kung pag umandar yung fan, ibig sabihin gumagana yung compressor, ha, mga kamaster. Yan, hop. Nag-click na ho yung relay. Tingnan na ho natin dito kung aandar yung fan. Actually, mga kamaster, chinek na ho ito ni LG, ha. Chinek na ho ito ni Comparing LG. Kaso, hindi naman sila binalikan dahil nga siguro, yun, nadali pwede pakasalan na. Yan. So, kapag umandar yung ating fan, okay, indication lamang ho yan na gumagana na rin yung ating compressor. Pero, titingnan ho natin dito sa ating amperahe, no, kung talaga nga bang gumagana si compressor at titingnan natin kung ilang amperes, mga kamaster. So, wala pa. Okay? Ang gagawin natin, tingnan natin dun sa loob, no, kung gumagana yung fan. Yeah. Ay, nakasikip. Yeah. Tingnan natin. So, subukan natin kumatok, no? Dito sa knock-knock door. Dalawang katok lang daw kasi pag isa ayaw. Pero pag isa, ay wala talaga, wala. Isa. Wala talaga. Dalaway natin. Yo, nadali pwede pa sa low. So, tingnan natin, ano. Ang switch ko niyan dito, ha, yan, no. I-ano niyo lang ho, i-press niyo lang ho, yan, no. Ha? Yan, nadali. O, yan. So, check natin dito sa freezer. Uy, hanggang negative 24. Lupit, no? Then, tingnan natin dito kung gumagana yung fan. Yo! Gumagana naman. Then, bubuksan natin dito sa kanyang fridge. Paalala ha, bibigyan ko kayo ng idea ha. Kasi baka hindi niyo pa alam yung operation ni knock-knock door. Ito, yung knock-knock, ito. Yan, ang switch ng pinto dito. Yan, para mabuksan nyo. Yung isa naman, ito ha. Yan o. Okay? Okay? So, pag binuksan nyo ho yan, ipipress nyo lang ho to. Yan. Yo, nadali. So, ito yung tagahigop ng tagahigop ng mga masasamang amoy dito sa loob ng refrigerator. So, high-tech, mga kamaster, high-tech. So, dito, wala ho ditong wala ho ditong fan. Meron ditong maliit na fan. Siya nga ho yung tagahigop ng ng mga masasangsang na amoy kasi may filter ho dito sa loob. Okay? Gagawin natin. Tapos na ho tayo dito sa loob. Yan. Punta ho tayo dito ulit. Tingnan natin kung may amperahe na. Akit tayo. Okay, 0.2 amperes. Oh no! So, ito ho yung FLD FLD terminal, mga kamaster. Okay, yan FLD terminal. Ito yung nandun sa compressor. Okay, ito yung output papunta sa compressor. So, 0.2 amperes. Napakababa ho ng ating amperahe. Ay, agoy. Yan o. Umagana naman sa compressor. Okay? Patay muna natin ito para malaman nyo. Madinig nyo na gumagana sa compressor. Yan. Okay na, narinig nyo na. So, ang gagawin ho natin, dahil nakita nila naman natin kung ano yung standing ng kanyang pressure at ang amperahe. So, mababa ho talaga yung amount ng refrigerant sa system. So, malaki ang possibility na mayroon po itong leak. Ayan, so nakikita natin sa filter dryer na talagang umiba na yung kulay. So, nandito ho yung leak, mga kamaster, sa filter dryer. Okay? At doon din sa sinasabi natin na possible na magkaroon ng leak doon sa may pintuan, mga kamaster. Okay? So, tayo po ay magpuproceed na ngayon sa pag-system reprocess, mga kamaster. So, ayun, mga kamaster, no? Bago ho tayo mag-proceed doon sa pag-reprocess, protocol ho, doon sa ating mga kabang technician ho, protocol na kailangan mag-oil check analysis muna kayo. Para malaman nyo kung sumusuko na ng langis yung compressor, kasi pag sumusuko na ng langis, wala talaga yan. Uwian na yan, okay? Para hindi ho tayo pabalik-balik. Pero bago yan, tuturuan ko ho kayo, tatanggalin ho muna natin tong ating terminal, no? Para hindi ho nasusunog yung ating yung ating wire. Ngayon, ito namang wire na to, yung wire harness na to, nandito ho naka-plug ha.
So naka-clip lamang ho ito doon ano. Tandaan niyo ho yung mga pagtatanggal niyo kasi may isa pang plug dito sa unahan. Huwag doon huwag niyo ron isasalpak kasi mamaya pag salpak niyo, nagkamali ho kayo magkakaproblema kayo. Okay? So natatanggal ho ito. Okay? Pag magre-reprocess natatanggal ho ito. So kapag sa pag-oil check analysis, kailangan nakabukas na yung ating service valve, yung ating discharge at saka yung ating kahit itong capillary, kahit wag na muna, nakasarado lang muna yan. Pwede naman, okay? Ang mahalaga dito, malaman natin kung ang compressor ay oily na, mga kamaster, okay? Plug na ho natin ulit. Yan. Tignan natin. So ayun mga kamaster, no? Ito yung sinasabi ko, no? So ito yung pinakamagandang parte dito sa ating ginagawa, no? Na talagang hinihimay-himay ho natin. Hindi ho talaga tayo basta-basta doon nagpupusid sa pagsisystem reprocess. So ang ginagawa natin kanina, mag-oil check analysis at the same time para makuha kung meron pa nga bang bomba ang ating compressor, mga kamaster. Okay, pansinin mo, nakabukas yung ating service valve, then dapat may bomba ho siya dito. Wala na ho. Okay? Walang-wala talaga, mga kamaster. So, ibig sabihin, talagang, yung issue natin dito ay compressor na, mga kamaster. Base dito sa ating nakukuhang data, ayan. Bumaba na ho yung ating windings, no? Dapat 11.9, then, Gs na lang yung ating nakukuha at nagre-reflect naman ho yan dito sa ating compressor, mga kamaster. So, ang tanong, kamaster, anong gagawin natin dyan? So, yun nga, since na hindi pa naman ho natin to na tampered, no? Kasi wala pa naman tayong pinaghinangan, mahahabol at mahahabol pa ho ito ni sir o ni ma'am yung warranty nito sa LG. Okay? So since na nagpa-second opinion sila, okay? Hindi ho tampered yung warranty nito. Bakit? Kasi nga ho, dinoble check ho natin. Okay? Para masigurado kung compressor nga ba talaga ang sira, mga kamaster. So ang gagawin ho natin, for the last time, ikakat ho natin to. Yan, ikakat ho natin yan para just to make sure na talagang wala na talagang lumalabas na hangin dito sa ating compressor, mga kamaster. So puputurin ho muna natin to. Okay? Okay, so pagkatapos nating mabuksan ito, okay? Free na sa free, mga kamaster, okay? Bukas na yung ating service valve, yung ating discharge, mga kamaster. So dapat dito may lalabas na bomba o hangin sa ating discharge, mga kamaster. Pero sa pagkakataong ito, supposed to be may lalabas doon pero wala na talaga lumalabas na pressure, mga kamaster. Ayan o. Oh, ito wala din. Kasi paglabas dito, pag may bomba pa to, lalabas ang hangin dito, lalabas. Okay? Dito mapupunta yung hangin sa ating liquid line. Kasi discharge, liquid line, papasok dun sa ating freezer. So, nangyari, wala talaga. Ang nangyari dito, loose compression ang ating compressor. As in, wala na talagang bomba, mga kamaster. Okay? So, ang kinagandahan dito, sabi ko, ulitin ko, hindi ho tampered yung ating compressor. Bakit? Wala ho tayong isinagawa na paghihinang. Okay? So, yun yung kinagandahan, di ba? Step by step tayo. So, kanina, magpupusid na sana tayo sa reprocess. Pero bago yan, kasama talaga sa protocol yung mag-oil check analysis. Pangalawa, mag-oil check analysis at saka compressor pump check analysis tayo, mga kamaster. Kung titingnan natin kung sapat pa nga ba yung binubugang pressure, bomba ni compressor. Pero sa pagkakataong ito, wala na ho, mga kamaster. Dead na ho ito. Okay? So, ayan. So, ang papalitan ho dito, mga kamaster, ay compressor. Okay, klaro. So, doon sa ating mga kabayan technician, sana nakatulong itong munting video na aking ibinahagi na naman sa mga oras nito sa ating mga kabayan technician na kapag linear inverter ang ating kaharap, tingnan nyo muna yung code na to, mga kamaster, okay? Dahil mayroong mga sikreto dito sa mga code na to. Hindi ho basta-basta ang mga linear inverter, mga kamaster. Klaro, kasi hindi lang, kasi inisip natin, pag linear inverter, halos pare-parehas yung, yung reading. Pero magkakaiba, pagdating sa linear, magkaiba na ho, linear inverter, iba na ho. Pero kung inverter lamang, so dapat iisa yung reading nila. Okay, pantay-pantay, equal. Pero sa linear inverter, may mga pagkakaiba na hong nangyayari, mga kamaster. Depende ho sa termination ng ating wire dun sa wire at dun sa windings ng compressor ng linear inverter, mga kamaster. Okay, klaro na. So, gagawin ho natin dito, isisealed ho natin yon para pagdating ni LG, hindi ho tampered yung unit, mga kamaster.
Okay, so ito na mga kamaster, no, nalagyan na ho natin ng protocol na takip, no, para pagka dumating dito si LG ay matutuwa sila na ay marunong yung umano na ito, kasi nagpa second opinion lamang sa atin ang ating minamahal na customer. So wag ho kayo mag-alala, ano ho ito, makukuha nila ni ma'am yung warranty na ito, kasi di naman ho tayo naghinang-hinang. Kung yung service valve ay nilagay na natin, yun matik tampered talagang warranty niya, pero sa pagkakataong ito wala naman ho. So as is, kasi puputulin din naman nila yan eh. So anong pagkakaiba nun? Okay, so ang mahalaga ngayon, nalaman mismo ng ating minamahal na customer kung ano talagang problema dun sa compressor. Kasi mahirap yung sasabihin na ay compressor na ho sira doon, sira niyan. Alin yung sa compressor? At least dito ngayon nalaman natin ang sira ay mechanical system, loose compression na mga kamaster. Ngayon paalala, ulitin ko yung FLD tapos 165, okay, FLD 165 NBMA. So yung FLD types po yan ng compressor ha. Paalala, FLD types ng compressor, yung 165 capacity ng compressor, regardless kung ano na yung susunod na mga letter combination, wala natin pakialam dyan. Basta ang mahalaga yung first 2 hanggang 3 letter at yung capacity. Okay? Yung FLD ha, ulitin ko, types of compressor kasi may FC type. Okay? Ito naman FLD type 165 mga kamaster. Klaro na ha? So, maraming salamat po sa inyong lahat at magandang hapon po.